Ayun, oh, may ingay. Oh, yan, nag-on na yung aircon. Pero, gumagana. Maandar ang kuryente niya. Pero makiapak nga ng konti ang gas. Pag inapaka siya, umaangat pa siya. Imbis na bumaba pa ng todo. Yan ha, bababa. Oh, angat na uli. Oh. Wala na, parang di na nagtatrabaho yung compressor. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, meron tayong gagawin dito na sasakyan ng isa nating ka-vloggers, ang subscriber natin, na medyo matindi-tindi na yung problema ng aircon niya. Kasi, bakit naging matindi? Kumbaga, nagpalit na daw siya ng compressor last September 2023. Tapos, mula nung pinalitan yon hanggang ngayon, ano na tayo ngayon? May 2024. Hindi pa raw siya nakatikim ng lamig doon sa sasakyan niya. Sa madaling salita, lagi na lang nasa talyer. Kung saan na raw dinala, kung ano na yung ginawa. Nung isang araw kasi mga ka-vloggers, chinek ko na siya. Nakita ko nga, nagtataka rin ako bakit ang dami na niyang expansion bulb. Meron siya yung original niya. Meron pa siyang isa na brand new at meron pa yung nakakabit sa kanya na lahat walang gumagana. So, paano ko naman nasabing hindi gumagana? Kasi tinignan ko na sa calibrator natin. So, chinek ko siya, nakita ko. Pinagpipihit daw kasi mga ka-vloggers eh. Yung mga gumagawa, kinakalikot nila, iniikot-ikot. Yun lang nga sinasabi ko rin sa, di ba, sa mga comments, na hanggat maaari sana, huwag niyong iikot. Kasi konting diferensya, minsan hindi rin magtatrabaho ng maayos. Nung akala nyo, halimbawa, nilugan nyo, pag medyo umangat yun, hindi na nagtrabaho yung spring niya, sa expansion valve tayo hindi na siya magpa-function. Pagka naman sinakal ninyo, minsan may time din na hindi rin magtatrabaho. So, masyadong masela na expansion valve. Yun ang nangyari dito kay ka-vlogger natin. So, tinignan ko, yung una expansion valve, yung original niya, wala, sira talaga. Dahil nakita natin yun dito sa ating, alam niyo naman, yung calibrator natin. So, ito, yung ating expansion valve calibrator, makikita rito kung ano ang problema ng ating mga expansion valve, di ba? Pagka umandar na siya rito, alam ko kagad kung may diferensya. So, mamaya makikita rin ninyo mga ka-vloggers kung ano ang nangyayari. So, lahat yan, dumadaan dito sa mga machine natin, no? So, itong sasakyan ng ka-vloggers natin, ito na nga yung sinasabi ko, nakita ko lahat ng expansion valve niya hindi nagtatrabaho, pati yung nakakabit sa sasakyan niya. So, kinalibrate ko, pero dahil masyado siyang aryado, hindi talaga siya magtatrabaho. So, pero once nagalaw mo, nakuha mo doon sa point na pwede siyang makalibrate, okay pa naman. So, sa madaling salita, yung dalawang expansion valve niya na bago, gumagana pa sana. Kaya nga lang, nung dumating siya, puro open na. Sa madaling salita, ayaw na mag-function kahit anong panggawin mo. Pero nung dumaan sa machine, okay na, magagamit ko pa rin siya. Hindi ko nga siya, pinabili na ng bago. So, ito siya mga ka-vloggers Ang gagawin natin sa sasakyan ay isang, Kia Rio. Kia Rio siya, mga ka-vloggers So, ito, makikita ninyo, bago na tong expansion valve dito, at meron pa siyang, dala mo yung dalawang, kaya lang ito nga, may dalawa pa siya. Tapos, ang compressor niya, mga ka-vloggers, kung makikita ninyo, bagong-bago pa, ayan, bagong compressor. Kaya lang, ang nangyari, dahil sa, nung ginawa daw siya, hindi na-flashing na maganda. So, paano nasabing hindi maganda? Ginamitan lang siya ng parang kino-compress na motor, gano'n.
Tapos, nilagyan pa siya ng parang thinner. So, pagka pinaandar na siya na ano, kunyari, ipa-flashing, iipunin lang ng kamay yung hangin, psst, ganun lang. So, hindi lumalabas yung mga rebaba nang galing doon sa unang compressor. So, inuulit ko, no, nagpalit na siya ng bago. Ito na nga yun. Sabi, nasira na daw yung isa niya. So, ito yung bago, hindi pa rin gumana, mga ka-vloggers, mulat-mula. So, matindi ng problema. Magkano nabibili ang compressor? Halos 13,000 o 13,500. Pero hindi nagamit kasi hindi napalamig dahil nung binomba nga, hindi masyadong nalinis. So, yung dumi galing doon sa lumang compressor, hinigop nitong bago, automatic, gumasgas, nagka-diferensya na rin to. So, sa katagalan, mula September na hindi nagagamit talaga, ang malamig niya, ayaw lumamig, lagi lang mainit yung suction. So, umingay na naman itong bago at ayaw na magtrabaho, mga ka-vloggers. Kasi wala sila ng ganito. Oh, lagi ko sinasabi sa inyo, ito yung mga machine natin, mga compressor, lahat yan, mamaya makikita ninyo, gagana lahat yan, para i-flashing yun. Dadaan siya dito sa compressor natin ay tanking to, na pinaka-filter, dalawa yan, ayun pa yung isa. So, nandito lahat mga ka-vloggers, makikita ninyo mamaya yan. Ang mahalaga lang, ma-check muna natin ito, nandito na yung mga expansion valve. As in, expansion valve ito. Oh, kung titingnan niyo, bago na itong isa pa. Ito pa yung isa niya. Oh, tinaypan ko na nga dahil na-calibrate ko na to kahapon, no? Ito yung kanyang luma. Oh. So, ito, sira na talaga to nung dumasa machine. Kaso, maingay talaga yung compressor. Sayang bagong-bago pa, oh. Bago talaga. So, ito ang bago, na hindi lumamig kahit kailan dahil hindi nga na-flashing na maayos. Ngayon, meron pa siyang isang bagong dala na compressor. Ito mga ka-vloggers. Oh. May bago na naman siya ito. Oh. So, masyado nang malaki ang nagagastos daw ni ka-vlogger. Ito oh. Bagong-bago. Ito ang ikakabit ko ngayon. Bagong compressor na naman. Ayan, Duon. Sayang yung isa. Maganda sana mga compressor na yan. Kaya lang, hindi nalinis maigi. So, ngayon, kailangan linisin ng todo. Palitan yung pinaka-desiccant niya. At tingnan natin mamaya mga ka-vloggers. So, unti-unti, papakita ko sa inyo yung mga progress nito kung ano na nangyayari. Unang-una, ibababa namin yung compressor. Tapos, isa-set ko muna, kakabit namin to, papalitan ko lang ng oil. Gaya na lagi ko sinasabi, kahit magandang oil ng Duon, pero gagamitin ko pa rin yung paborito ko, yung M. Karate, synthetic oil, no? So, sandali mga ka-vloggers, mamaya na lang po uli, ha. So, ito mga ka-vloggers, baba muna ang compressor. Unang gagawin natin, i-jack muna siya. Tapos, para matanggal natin kung may cover siya sa ilalim din, no? Natin sa ilalim. Ayun. Nakababa. Ano ba ito? Naka-lowered? So, halika. Baba natin. Lapitan nila sa akin. So, ito mga ka-vloggers. Chinek ko lang yung ilalim. Tinaas natin para matanggal yung cover, no? So, lagyan na muna natin siya ulit ng gauge para makita natin kung may laman pa siya. Noong nakaraan, may laman naman siya, kaya lang nga ayaw bumomba. So, ang gusto ko mangyari dito, tanda rin natin ulit. Ang problema kasi sa mga ganitong ECB type, hindi katulad yung mga clutch type, na pwede mo malaman kung may compression. Ikot-ikot mo lang siya. Ito mga ganito, kailangan umandar muna. Doon mo lang mapapaandar pagka mayroon ng laman, kung may bomba, kung mayroon siyang compression. Papaki-start ko sa'yo, no? Nasa, ayan, taas pa niya. Paki-start mo. Sige, okay, start. Yun, paki-on yung aircon.
Ayun, oh, may ingay. Oh, yan, nag-on na yung aircon. Pero, gumagana. Maandar ang kuryente niya. Pero makiapak nga ng konti ang gas. Pag inapaka siya, umaangat pa siya imbis na bumaba pa ng todo. Yan ha, bababa. O, angat na uli. O. Wala na, parang di na nagtatrabaho yung compressor. O, yan, nakaminor na siya uli. O, hirap na hirap ng bumomba mga ka-vloggers. Kung malakas yan, bababa yan mga 20 o ano dahil malamig na siya noon. Yan, wala oh. 70. Sige, pakiminor. Wala oh. Wala nang kompresyon niya basta ganyan. Maaari ito, yung mga ECB niya o ano, puno na rin ng dumi dahil maingay na yung compressor. Nagkakaroon na nga ng black oil yan eh. Kaya pagka inapakan yung silinyador, babara ka agad ng dumi, aangat na, nawawala na ng suction. Sige nga, makiapak ulit, konti. Ayan, bababa, oh. Kaso angat ulit, oh. Oh, imbis na bumaba na tuloy-tuloy, blow by na. Napakahalaga nito mga ka-vloggers. Ayan, oh. Ayaw na niyang bumomba. Oh, ganyan na lang siya. Sige, minor. Oh. Okay lang nagme-minor, doon pa bumababa. Kasi maaaring yung dumi na nasa screen hindi masyadong naihigop. Ganun eh, oh. May ingay yung compressor, oh. Oh. Bago lang yung compressor na yun, ha. Sige nga, pakipatay yung aircon. Patay yung aircon. Ayan. Ayan, oh, nawala yung tunog, oh. Pero pag masdan niyo yung ECB type, yung harapan, oh, umiikot pa rin kahit naka-off na yung aircon. Siyempre, tatrabaho lang yung loob. Kaya nga mga electronic lahat, mga ka-vlogger. So, sige. Aalisin na namin. Laman muna. Tatanggalin ng compressor. Tapos ipa-flashing ito mga ka-vlogger. Sige, mamaya na lang po ulit. So ito, alisin ko na itong expansion valve niya. Mabuti nga, expansion valve nandito lang. Bagong palit din ang evaporator nito, di ba? So mulat-mula. Hindi napakinabangan ng aircon, sayang. Lahat, binago, pero katalo lang kasi ito sa flashing eh. Kailangan ma-flashing siya ng maganda. Ikaw mismo, pag na-flashing na, makikita mo, siguradong malinis na nga. Bago rin to. Lahat nga bago. Ayan, ang dumi. Oh. Puro bago. Kaya lang, nagkaroon na ng dumi. Ayan, ang dumi niya. Oh. Ang lobo, black oil na talaga eh. Kaya tatanggalin natin yung black na yan. Yan ang ano natin yan. Kailangan matanggal yung pagiging black niya. Sige, sa compressor lang tayo. Ito, gaya na lagi ko sinasabi, mga ka-vloggers, yung battery, unang-unang aalisin yung negative. Kasi huwag kang gagalaw lalo sa mga electronic type na yung battery nakakabit pa mamaya, tamaan mo alternator o ano, nagkaroon ng sira. So, ayan, nakatanggal na. Si Abo TV, kayang-kaya niya, magaling sa ganyan yan. O, sige, kakalasin ko lang yung mga fitting ng compressor. Ayan, sayang yung compressor na yan, bagong-bago pa. Ganda nung lamig niyan, sir, nung una-una talaga. Giginawin ka talaga sa lamig. Wala na nga. Wala na. Kaya nag-ingay na talaga siya. Ay, konting lang wala eh. Tuyong-tuyo yun. Oh. Kaya nag-ano siya. Natuyo. Oh, kaya umingay. Hindi may ikot pa eh. Pero natuyo oh. Kahit konti, kahit patak. Kahit isang patak wala eh. Kahit isang kutsarang langis wala. Saan niya pinupuntahan, sir? Dahil nag-iinit siya, walang lamig yung suction. Yung suction mo, yun ang nagpapalamig nito. Parang siya yung tubig, para hindi umiinit. Kaya nangyayari, mainit na mainit yan nga. Nakagwantes ako, mainit pa eh. Sobrang init nito. Kumbaga nagbabaga tong compressor mo. Kaya hindi talaga titino dahil
mainit yung suction, kumaandar to, nagbabagal, natutuyo, kumukulo siya na sa loob hanggang sa mawala yung langis. So, ito, mga ka-vloggers, yan o. Andito na yung pinaka-desiccant niya, dito sa condenser, ha. Yung nakikita nyo to, condenser to, ito yung makina. Dito tayo sa ilalim, ha. So, may si Abo TV, oh. Oh, ito, tatanggalin na natin yung pinaka-desiccant, ayan, oh. Oh, kaya ko binidyo para makita ninyo, napakarami. Oh, sana maitulak mo, pakitulak yung condenser. Abo TV yan. Medyo layo mo. Ayan, sige. Out ha. Papunta doon sa harapan ha. Ayan. Ayan, ang dumi. Oh. Sobra. Oh, ito yung pinaka-screen niya. So, dito pa lang, wala na. Hindi na iikot ang refrigerant. Napakarumi oh. Paano ka dyan? So, nando sa loob. Tudukutin natin yung pinaka-desiccant. Ayun siya, oh. Nakikita niyo sa loob, oh. Malalim, sandali. Malalabasin lang natin, sandali yan. Ayun, oh. Pero tingnan nyo, napakarumi, ha. Grabe sa dumi. Sandali. Kinakabit ko dito para naka-open doon, di ba? Alisin ko sana. Oh, nakasarado. Bakit gano'n? Sarado? Oo, bakit? Baka kaya naninira ng compressor ito dahil sa... Wala, oh. Parang ganun lang yung labas, oh. Ayaw sumambulang. Ayun o, pakita mo. Ano nga po? Oh, black oil na black oil o. Kasi nga, yun lang ang nandun, pero ayaw yung mabas. Dapat lalabas na ganun. Eh, bakit? Eh, oh. Nakita mo, binubuksan ko. Wala, oh. Ganyan lang, oh. Sakay. Ano maganda niyan, sir? Hindi, titignan ko muna. Doon, sarado. Ano mga ilaw mo ba? Ayun, nandun sa loob, oh. Dumi, no? Tingnan ko ngayon loob, ha? So, ito po mga ka-vloggers, na-flashing na siya. Sobrang black oil, hindi lang black, super black oil na yun. Tsaka masyadong magalas, yung mga rebaba. Yung dumi na nanggaling do sa isang condenser, isang compressor, tapos bumili ng isang compressor na naman na hindi naman nalinis maigi dahil nga yung paglilinis na hindi talaga ganyan kalalakas na pressure. Nagpondo na, nag-ipon-ipon na sila. So, hindi mo na makikilala yung ang tagal. Siguro kung mga 15 beses namin pinaplasing yung condenser, matanggal lang yung itim. Talagang napakalupit ng nangyari. Super na ngayon eh. Super black oil na yun. Pero ngayon, okay na. Sa madaling salita, na pressure test na namin. Tapos ito, nakakabit na naman lahat. Bagong compressor na to. Ayan, oh. Brand new na yan. Hindi na yung kanina yan. Ayan. Bago na flashing na rin ang buong system, okay na lahat yan.
wala nang ano, nalagyan ko na rin ng pressure. So kakargahan na lang to. Titingnan na namin kung ano ang kalalabasan nitong ano, Kia. So sige mga ka-vloggers, mamaya na lang po ulit ha. Susubukan muna namin kargahan to. Update ko kayo. So eto mga ka-vloggers, pinakargahan ko na. Nabilog si ka-vlogger kasi mulat-mula daw na nagpalit ng compressor. Bawas ang konti, 2,000 lang. Mula na nagpalit siya ng compressor, lagi daw ang reading 70. Isipin nyo, 70 ang suction ha. Tapos pag nag-minor, dun lang bababa. Isipin nyo yun. Pag inapakan ulit, tataas. Kasi nga, ang nangyayari po doon, yung suction, pag naka-minor, hindi masyado nakakahigop ng dumi ng linya. Masyadong marumi, black oil, super black oil. Tapos, pagka inapakan, siksikan na daw, kaya tataas na, wala na suction. Ayaw na umikot na ang refrigerant. Sarado na. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo, eto, tingnan nyo po bagong calibrate ang valve niya, maganda, dahil nagkatrabaho ang valve. Napakalamig. Kung makikita nyo rito, malamig lahat to. Ayan super lamig, ayan babasa lang dito kung nakikita nyo. Malamig na malamig ang buong system, mga tubo. Bagong compressor. Dahil nga po, sa duming nasa linya, nasira ang kanilang compressor. So mga ka-vloggers, ibig ko lang sabihin, kaya ako binlog to dahil gusto kong mapanood din ninyo dahil mahirap na trouble to dahil yung ka-vlogger natin, pangatlong compressor na bali to So kahit anong gawin doon ng mga technician, nakarami na siya ng technician, paulit-ulit lang. Malaking pera na, kung mahigit ng halos mga 80 milyar na naubos na niya, kakabili ng palit dito mula September ng 2023, lagi na lang nasa palyer. So pinalitan ng gato, palit, siyempre sumusunod siya dahil yun ang gusto nung gumagawa, palit na naman. So wala na tayong magagawa rin mga ka-vlogger. Sa sirit na talaga, nakita lang ni ka-vlogger tong vlog ko, mga vlog ko. Lagi siya nagme-message sa akin, minsan sa sobrang busy ko po, hindi ko na maharap ngayon, nag-message siya hanggang sa ating channel sa page ko dito sa Facebook. Sinabi niya yung mga problema, tapos taga dito lang daw siya sa Olongapo. So sabi ko, sige subukan natin, binigay ko nga yung number, tawag sa agad. Tapos nagkausap na kami, kinuwento niya yung buo. Ang tagal ng kwento niya, kung mga kalahating oras siya kinukwento lahat. Kaya naman po, naawa ako sa kanila dahil yung asawa niya, anak niya, pinagpapawisan sila, pero gumagastos sila. O ano sabihin sa kanila, binibigay nila lahat. Pero pinagpapawisan sila sa loob, mga ka-vlogger. So ganun lang po. Bibigyan ko na kayo lahat ng time, mga ka-vloggers. Basta mag-message kayo muna. O kung may time ako, kung masasagot yung mga tawag ninyo dahil masyado nga po akong busy, Sandali, pasok tayo dito sa loob. Ano masasabi mo? Sobrang lamig? Sobrang lamig, sir. Bumalik yung sinasabi mong pagiging bago. Ayun, lamig Lakasan mo nga po yung hangin. Gusto ko makita yung ganda ayan lamig di ba? Napakaganda ng lamig. Sobrang lamig. So yun nga lang, nakakatuwa talaga pag nakakatulong ka rin sa mga ka-vloggers natin. Ayan, talagang malamig grabe lamig dito. Isa pa nga pala, hindi ko pa naikwento, yung isang compressor pa niya, pinapalitan pa raw ECD, magkano? 2,800. Ginabit, wala rin. Tapos may ginawa pa raw, kanina lang niya kinukwento sa akin. Kaya pala nung itinapon ko yung laman ng langis nung bagong compressor, na bago compressor niya, doon kulay puti yung langis. Nung tinapon ko pa yung luma, galing sa isang bago-bago pang compressor, ayaw nilang mag-mix. Hindi ko maintindihan sa viscosity ng oil o ano. Pero ang kinukwento niya, meron daw ipinasok sa system niya na parang kulay green na nabibiling kalamo daw, detergent, na alam ko yung ginagamit lang sa pang labas ng mga pins. Pero yung ginawa daw ng dahil nga sobrang dumi,
pinasukan yung loob ng linya, at pagkatapos, pinasukan daw ng tubig, binomba ng nitrogen, saka tubig. Wala, bawal ang tubig, moisture. Pasalamat nga ako, na-plus ko na maganda to at eto, malamig na po sa mga ka-vloggers at masaya naman ako. Basta tawag lang po kayo. Sige, bibigyan ko lahat ng lahat ng mga ka-vloggers, lalo na yung malapit-lapit. Sige, bibigyan natin ng time yan. Message po kayo. Pag talaga nakita ko sirit na po yung mga gumagawa, tutulungan ko kayo mga ka-vloggers. Sa abot ng makakaya ko. Basta, subscribe lang po i-share nyo ang mga video natin mga ka-vloggers. So, paano po? Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Tatapusin na lang namin ito at wala nang problema kung Kia. Eto na naman po mga ka-vloggers, ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Malamig. Super. Thank you po. Ingat po kayo mga ka-vloggers.